tayo po ngayon ay nagbabaga. Nararamdaman niyo ba yung init? So, ang panalangin ko po, kung paanong nararamdaman natin yung init ngayon, ay mas maramdaman yung init naman ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay sobrang blessed. Kanina, pagising pa lang sa umaga, meron tayong panibagong lakas na sinasabi ko, Lord, ito na naman, may assignment na naman tayo. Pero simula noon naman, hindi ka nagkulang. Simula noon hanggang ngayon, sinasamahan mo po kami. Kaya wala po kaming ibang panghahawakan, wala po kaming ibang sasandalan, kundi ang presensya mo lang, Panginoon. So ngayon po, tayo ay nandito, hindi lang po para makinig, kundi buksan ang ating puso at ang ating isipan para sa salita ng ating Panginoon. Because there will be never, alam mo yun, parang never in history siguro, na magkikilos ang Panginoon dun sa taong sarado yung puso. Hindi po, wala pong malakas na pagkilos ang banal na spirito dun sa taong ayaw na ayaw niya yung banal na spirito. Pero ngayon po, maaring hindi nyo ayaw, pero hindi nyo lang kilala. Or maaring gusto nyo, hindi nyo lang alam kung papaano. Pero ang Panginoon, ang banal na spirito po, kapag sinabi po ng Bible, as we draw near to Him, He will draw near to us. Ganyan po ang ating Panginoon. Ngayon pong buong taon na to, ang JL Worldwide po ay nagbigay ng tema kada buwan. And that is revival, a call to excellent service. So yan po ay mababasa po natin dun sa Romans chapter 12, verse 11. Ayan. Sabi po doon, sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with the excitement as you serve Him. So ito po ay para sa mga believers. Pero kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, mamaya makakakilala ka. Amen? So po, ito po yung topic, ito yung theme verse natin for this month, April. Last Sundays po, ang JLU Belt po, after nitong tema, ay ine-extract natin ito upang mas maintindihan pa natin kung ano itong monthly theme natin. So, nung una, tinuro ng ating Pastora Cora, enthusiastic service. Sumunod sa ating Ate Maris, boiling hot service. And right now po, tayo ay nasa topic na spirit-filled service. Sabi mo nga sa katabi mo, spirit-filled service. Ayan. Kaya may tagline po doon. Sabi doon, radiate with the glow of the Holy Spirit. Radiate. So kung mas mababaw na Tagalog, parang magliwanag, mag-shine. Parang gano'n. Mag-shine. Let the Holy Spirit shine on your service to the Lord. Whether you are serving in the ministry you are in. Saan ka nandun ngayon? Kumakanta ka, maawit ka, nagpipreach, nag-a-assist ka, nag-evangelize ka, nasa ESCOM ka. Kahit saan pa man yan, basta ang tinutukoy natin ay paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi dito, irradiate natin, mag-shine. Mag-shine ang paglilingkod, not that. Mag-shine ang banal na spirito sa ating paglilingkod. Amen? So maaring yung iba po, hindi po gaanong naintindihan, pero later on, ang Holy Spirit po ang magpapaintindi po sa inyo. Kaya po, yung panawagan po ng tema na to ay maramdaman at maranasan ang banal na spirito sa paglilingkod mo. Ngayon po, gusto po nating i-discuss ang katotohanan about the spirit-filled service. Truths about spirit-filled service. Kaya kailangan po nating maintindihan ano po ba ang spirit-filled service. Meron lang po akong dalawang gustong i-share about it. At ito po, number 1. It is the work of the Holy Spirit.
So, hindi yata po siya F5 siguro. Para So, ayan po it is the work of the Holy Spirit. Pag sinabi po nating Spirit-filled service, wala pong ibang may gawa nito kundi ang banal na Espiritu. It is only the work of the Holy Spirit. Yes, nag-e-effort po ang bawat isa para i-cater yung mga tao na pupunta rito. Naghahanda kami sa practice, but higit po doon. Ang Spirit-filled service is about the Holy Spirit. These are not possible without the works of the Holy Spirit. Dahil limitado lang po ang knowledge natin, talento, resources. Limited din po yung capability and strength ng bawat isa. We cannot sustain our service for God into our God continually. Hindi natin kaya. Biruin nyo, pagsabay-sabayin ba natin? Nagtatrabaho ka, tapos ang dami mong kailangang deadlines, and yet, magpe-perform ka sa ministry. Tinawag ka kasi ng Panginoon para paglingkuran siya doon. May sasakripisyo ka ba? No. Paano natin kinakaya? It is the work of the Holy Spirit. Example na lang po, kanina, ang anointed po ng ating worship, tama po? Kung na-experience nyo po ito kanina, talagang gusto mong manatili na lang doon. Sabi ko kanina, sana mag-flow na lang tayo sa worship. Pero syempre, may Word of God pa. Pero hindi lang po yun nabuo, yung mga songs na kinanta natin, dahil lang sa trip namin, dahil lang sa ito ay maganda yung tugtog, hindi lang po din yung nabuo. Nabuo po yung song na yon, meron po kaming tinatawag na line-up making. And this, para initiative by worship leaders. Kaya yung mga tumatayo po dito, lalo na yung worship leaders, hindi po sila nagbibigay ng basta, kanta na lang. Ito ang kantay natin ngayon, maganda-ganda to, mainit-init. Bagay sa tag-init na panahon. Hindi ganon. Lagi pong merong revelation, laging merong devotion, laging may impartation ng banal na spirito. Doon po kami nagre-rely. Then ngayon, kapag ka nag-meditate, nag-devotion yung worship leader, doon lalabas yung pinakang message ng Lord sa kanya na ibabahagi doon sa buong team. Ito ang awit na ini-impress sa atin ng Panginoon. At yun po, susundan po ng mga instrumentalists at lahat po ng music team. We need the infilling of the Holy Spirit daily so we can have the Spirit-filled service. Tandaan po natin yon. It is the work of the Holy Spirit. Number 2, it fulfills God's calling. Pagkatapos nating matanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, sinave po tayo, tinanggap po natin ng Panginoon. Tinanggap din po natin ang kaloob ng banal na Espiritu. May gift na ibinigay po siya sa atin. Na matatagpuan po natin yan sa 1 Corinthians chapter 4, verse 11. Pero Tagalog po natin basahin para mas maintindihan po natin. Sabi dito, iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang Espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Tandaan po natin yon. Diyos, iisa lang po, na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, may wisdom. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At isabay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Kaya kung hindi ka makagawa ng himala, huwag kang ma-frustrate. Kasi may tinawag at may pinagbigyan ng gift na yan.
May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at alin ang hindi. Discernment. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa ibang wika at sa iba naman ay mga magpaliwanag na mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. So ito po ay ibinigay ng banal na Espiritu sa atin, yung mga gift na yan, kung anumang meron ka, binanggit po lahat doon. Saan ka magaling ngayon? Saan mo nakikita yung sarili mo? Yan po ay kaloob ng banal na Espiritu. For what? May purpose. And that is to draw people to Jesus so they may have salvation through Him and receive the gift of the Holy Spirit to be part of God's calling to His church. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang sapat na maligtas ka. Tinawag ka sa espesyal na tungkulin. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka. Ayan. So, hindi po tayo taga-attend lang sa service. Hindi lang tayo pupunta lang sa Sunday service for the sake of Sunday service. Dahil tayo po ay tinawag ng Panginoon para sa isang purpose. And that is to bring His people, lalo na yung mga lost. Sabihin mo sa iyong sarili, gagamitin pala ako. Dapat may conviction, gagamitin pala ako. So ayun, tayo pong lahat ay may pagkakatawag. Kaya binigyan po tayo ng gift of the Holy Spirit. Now, paano natin malalaman kung yung isang service ay Spirit-filled service? Ano ang evidence na maiintindihan natin, malalaman kung yung mismong ginagawa mo na paglilingkod ay Spirit-led, Spirit-filled? Number 1, there is manifestation of the Holy Spirit within the atmosphere. Sabihin mo nga sa katabi mo, within the atmosphere. Sabi po dito, Acts chapter 2, verse 1. Pero bago yan, may kwento ko lang. Si Jesus po ay paakyat pa lang that time, chapter 1. Paakyat pa lang si Jesus. Imagine nyo po ito, nung maiakyat si Jesus sa langit. In short, when Jesus lifted up, kung iintindihan natin mabuti, kailangan may Jesus na maitaas sa pinakamataas na posisyon sa kalangitan. Where in short, mag-glorify na Jesus. Then Acts chapter 2, the Holy Spirit will come down. And the Holy Spirit went down. Sabi doon, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Parang ganito sa youth center. Suddenly, walang ano-ano eh. A sound like the blowing of a violent wind. Talagang violent na wind. From heaven, and filled the whole house where they were sitting. So nagkaroon ng parang malakas. Imagine nyo, kulong to eh. Tapos biglang nagkaroon ng malakas na hangin. Ano pa po yung isang patunay? Dun sa Acts chapter 4, verse 31. After they prayed, sila Peter po ito, the place where they were meeting was shaken. So nayanig po yung lugar na yon. Now, ano pong gusto kong sabihin? Kailangan lumindol? Kailangan magkaroon ng hangin para maramdaman natin na bumaba ang Holy Spirit? Hindi lang po doon. Though dati, evident po yon. But nowadays, sometimes, nakapunta ka na ba sa isang lugar that you feel very evident yung Holy Spirit? You feel joy. You feel peace. You feel extraordinary move of the Holy Spirit. Kahit
power nararamdaman natin. Alam niyo po yan, may kwento ko lang. After po ng summit natin, syempre, dun sa summit po, may preparation po kami. May fasting, may Word of God, devotion, lahat po ng klase ng spiritual preparation sa summit. Medyo matagal na lang po. After po nung summit na yon, umuwi po kami sa Mindoro. Si nanay namin, may kinukwento siya, may matanda lagi pumupunta sa amin. Laging nagkukwento na may something daw dyan, something dun sa halaman, dun sa lahat na. Basta may ganon. Tapos, hindi niya siguro alam na nandun na kami sa taas. May tumatawag sa baba, Mari kasi yung pangalan nanay ko. Mari, pwede ba akong umakyat dyan? Hindi kasi ako makakyat. Sabi ni nanay ko, ba't di ka makakyat? Lagi ka namang umakyat dito. Tapos bumaba siya. Pagdating, nandito pala yung mga anak namin. So, I believe, kung ano mang meron siya, ang anak ng Panginoon, lalo na filled with the Holy Spirit, ay may daladalang kapangyarihan dahil nasa kanya ang banal na spirito. There is this atmosphere na talagang filled ng banal na spirito. May changes sa atmosphere. Mapupunta ka sa isang lugar. Minsan, nag-attend kami sa Music Museum. Alam mo yung parang pakiramdam dry ka, tapos attend ka ng Music Museum, pagbaba mo, revive ka na. Bakit? May pagkilos ng Panginoon dun pa lang sa atmosphere. Amen? Number 2, evidence. Empowerment of the Holy Spirit. Sa Acts chapter 2, verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ang sabi po dito, hindi lang isa o dalawa o tatlo. Ang sabi dito, all of them were filled with the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit enabled them. Ang Holy Spirit po ay nag-i-empower sa buhay ng bawat isa sa atin. Paano po? Holy Spirit empower us to perform miracles. Sabihin mo sa katabi mo, perform miracles. Ayan. Naka-experience na ba kayo nun? Nakaranas kayo ng miracles? Or kayo mismo, may pinag-pray kayo, gumaling? Acts chapter 3 verse 6. Sabi dito, then Peter said, meron pong isang beggar, or lame, lumpo siya, nandun sa temple, umakyat sila Peter. So nag-expect itong lame na to ng palimos. Siguro may ibibigay sila Peter. Pero napatingin si Peter sa kanya. So itong lumpo, habang nakalatay, parang nag-expect ng something. Anong sabi ni Peter? Silver or gold I do not have. Wala ako niyan. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk! And the lame walked. Tumayo siya, naglakad. Yun po yung empowerment of the Holy Spirit through the life of Peter. Nagpe-perform po ng miracles. Isa lang pong maikling kwento na totoo din. Diyan po sa Luneta Grandstand, madalas po tayong nagdadaos ng ating anniversary. One time, may isa tayong anniversary na sobrang lakas ng ulan. At kami po dati, yung kasama kong caretaker dito, si Joel, kami po in charge sa food, mag-deliver ng mga food dun sa likod, sa booth. Pero basang-basa po kami dahil malakas yung ulan. So kailangan muna, syempre kakain, tapos mahihinto yung pagkain, supply ng pagkain, magugutom yung mga nandun. Nagulat na lang kami, si Brother Eddie, habang nag-a-announce yung MC, si Brother Eddie, inagaw niya yung mic. Pero muna ako ng mic. Yun. Tapos, sandali lang po, pwede po makat ko tong program na to. Then, nag-pray po siya. Hindi ko makakalimutan, Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Ganon. Tapos, pinag-pray niya na umalis yung ulan. Nawala po yung ulan. As in, nagulat po kami ni Joel kasi siguro parang tapos dandahan yung ulap, parang bumubuka na gano'n, lumiliwanag na siya. Kami ni Joel, pag pupunta doon sa likod, basa kami kasi doon sa likod may ulan. Pero doon sa harapan, wala. So talagang, ito po
ito po ang gawa ng Holy Spirit. He performs miracles. Kaya po, sa isip-isip ko po, sabi ko, nasa tamang relihiyon ako. That time, sabi ko, grabe, na itong church na to ay may anointing. Ang church na to, dinidinig ang panalangin ng Panginoon. Gusto ko pong i-illustrate sa inyo or explain sa inyo kung bakit. Imagine nyo po ito. The Holy Spirit is a triune God. He is a person. Yan po ang banal na Espiritu. Hindi lang siya basta Espiritu. He is not a dove na nababasa natin sa Bible. Bumaba ang Holy Spirit as a dove. Hindi siya dove. Symbolizes lang ng Holy Spirit. Hindi rin siya lindol. Hindi rin siya wind na binasa natin kanina. He is an absolute God. Persona siya. So that all that He possess, power and authority, bilang Diyos, ay ibinaba sa lupa, nanahan sa bawat isa sa inyo. Imagine this. Ang Lord hindi ka lang sinasamahan. Merong infilling of the Holy Spirit within you. Ang Lord, ang Holy Spirit, pinupuno ka ng banal na Espiritu so that all that He possess, power and authority, dahil nandun siya sa loob mo, because He is with us, you can perform miracles. You can perform healings. You can perform everything that the Holy Spirit can do. Amen? Gusto niyo po bang maranasan yun? Ito po ay kaloob. Ito po ay pangako ng banal na Espiritu. Ito po ay pangako ng Panginoon sa atin. Kaya sabi po doon sa Joel chapter 2 verse 28, and afterward, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young man will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on the earth. Ikat ko lang po, yan po ay pangako ng Diyos noon pa man, na ngayon po ay malayang-malaya nating mararanasan. If you are a believer of Jesus, if you are a believer of the Holy Spirit, kaya pong mag-move ng Panginoon. Kaya nating mag-perform ng miracles because the Holy Spirit is within us. But my point is that when there is the infilling, and po next slide po, when there is the infilling of the Holy Spirit in your lives, something is about to happen for the purpose of glorifying God. Hindi po para magpasika tayo. Hindi po para ma-elevate lang ang ating mga sarili, but for the purpose of glorifying the Lord. Kasi ganun po ang paraan ng banal na Espiritu, ang iluklok sa pinakamataas na kalagayan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Ano po yung next? Empowerment. Sabi dito, by teaching how and what to pray for. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 26, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. Nahirapan ka bang manalangin? Ang kaya mo bang ipanalangin ay pagkain lang? We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercede for us through wordless groans. Alam niyo po, tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu kung paano tayo manalangin. Amen? He will teach you how to connect with the Lord. Minsan, lalapit sa iyo yung isa, ipagpe-pray mo. Hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo. Pero dahil sa pamamagitan ng pagkilos ng ating Panginoon, biglang may bubulalas na panalangin. Saktong-sakto sa pangangailangan niya, saktong-sakto sa sitwasyon niya. Amen? Ano pa po? He will give you a discerning spirit. Minsan po, hindi mo pa
Hindi mo pa nasasabi yung pinagdadaanan mo. May magpe-pray sa'yo, tapos parang kilala ka. Minsan, di ba, may anointing tayo dito. Pipila sila. Tapos, ikaw yung pumipila, mapapag-pray na lang na parang kilala ka. Parang kilala yung, alam yung pinagdaraanan mo. Bakit? Dahil merong discernment spirit. Yun po ang move ng Holy Spirit. Kaya, kung ikaw man ay mapuspos ng banal na spirito, when the Holy Spirit is in you, kaya mo ring gawin na magkaroon ng discernment spirit. Ang sarap ipanalangin at ang sarap i-request sa Panginoon, Lord, kung meron mang gift, I pray na ganyan. Para sa lahat ng pupuntahan ko, I can be able to discern what is right and what is more right. Sabi po ni Charles Spurgeon, discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Ang hirap po nun. Lord, siya ba? O siya na nga? So, ang hirap ng discernment, di ba? Kaya ito, hinihiling ito sa Panginoon. Kailangan natin ng banal na spirito. Kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na spirito for us to discern what is the best, hindi lang what is good. Amen? Madali lang po kasing alamin kung tama o mali. Inaya ka mag-inom, pero konti lang. Hindi naman siguro masama kasi pakisama lang eh. Pero when the Holy Spirit is in you, madidiscern mo, alin ang tamang gawin, tamang desisyon. Amen? Sinabi ko kanina, ang gift na to, ang purpose is for the glory of the Lord. Do you think the Lord will glorify Him sa gagawin mong desisyon? Hindi natin alam. That's why we need the Holy Spirit. Kahit yung mga katoroan, ang daming lumalaganap. Ang daming lumalaganap, no? Kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Wala ka ng problema dyan, okay na yan. Ang sarap namang sumanib dun. Hindi mo na kailangan ng ganito. So we need the discernment. We need the discerning spirit. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ko nun. Ayan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the persons without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Doon lang nadi-discern, only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things. Sa Acts chapter 4 verse 31, after they prayed, ito na po yung panghuli doon. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. Yung kanina pinag-usapan natin sa atmosphere. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Dati, natatakot ka. Anong sasabihin kung hindi ako marunong magsalita? Meron akong kaklase dati na kasama ko sa KKB. Sabi ko, ikaw na magpapamiting, ikaw na magba-Bible study, ikaw na lahat. Ayoko. Lagi niya sabing ganon. Ayun, naging KKB president. Why? Because of the infilling of the Holy Spirit. At sa ngayon po, ginagamit po siya. Siya po si Mark Valencia. Payaw-ayaw pa dati kasi hindi niya daw alam, hindi niya kaya. Pero ini-enable siya, ini-empower siya, ini-equip siya ng banal na spirito. Ano pa pong sign? Ano pa pong evidence that the Spirit filled, that the service is full of Spirit? Number 3, there is the anointing of the Holy Spirit. Si Samuel po, lagi siyang tinotorment nung masamang espiritu. At sa tuwing tinotorment siya, pinapatawag lagi si David. Si David ay isang anointed musician. Whenever he plays his harp or his instrument, lumalayas po yung masamang espiritu na yon. Sabi po sa 1 Samuel 16 verse 23, and whenever the tormenting spirit from God troubled Saul,
David would play the harp, then Saul would feel better, and the tormenting spirit would go away. Alam niyo po, dito, lalo na dito, sa amin, sa music ministry, sa buong MDN, never magkakaroon ng impact ang ginagawa namin without the anointing of the Holy Spirit. That's why, hinihiling po ito, hinihingi. Pinagbabayaran sa aming mga prayer closet, sa aming mga prayer time. Nagfa-fast, pinaghahanda namin spiritually, kahit na tumutugtog lang. Lagi po kaming ibababad namin, Lord, gagamitin mo naman kami, kailangan namin ng banal na spirito mo. Kaya po may song sa atin sa JIL, sabi doon, it's your presence that makes the difference. Ano daw po? Presence. It is the Holy Spirit that makes us different. Kaya iba po yung banda, iba po yung worship team. Pinagkaiba, anointing of the Holy Spirit. When there is a need to fulfill the calling, the Holy Spirit releases anointing. Minsan, iniisip mo, paano ko gagampanan ng calling na to sa akin ng Panginoon? Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mangamba. Dahil kapag tinawag ka, ia-anoint ka. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mararamdaman mo yun sa sarili mo na tinawag ka sa isang bagay na yun. Alam niyo yun? Kasi nararamdaman mo yung pagsama ng Banal na Espiritu. Last evidence, though marami pa po, pero sinorten lang natin sa 4. For it ushers people to know who Jesus is more and more. Kung meron man po kayong service na pinupuntahan, i-discern po natin, i-check po nating mabuti, ito po bang service na to, dinadala ako kay Jesus sa mas malalim na kaparaanan. I-check po natin, i-process po natin sa ating mga isip, sa ating puso. Teka, lumalago ba ako dito? O pinipili lang natin yung gusto nating marinig? Yan po ang isang evidence because the Holy Spirit reveals Jesus. He reveals the mystery of a triune God. He reveals God. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11, for who knows a person thoughts except their own spirit within them. In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. It enables us to give our best worship to the Lord because the Holy Spirit is revealing us who God is. Kaya minsan po, yung paglilingkod, pagsamba natin sa Panginoon, nagiging malalim. Bakit? Nakikilala natin kung sino yung sinasamba natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi mo pwedeng i-adore ang isang tao nang hindi mo kilala. Hanggang doon lang, mababaw lang yun, artista. Wala kang personal na connection sa kanila. Hanggang doon ka lang sa, oh, the best yan. Okay yan. Pero minsan, meron kang lagi mong kasama, lagi siyang okay, lagi kayong magkasama. Thumbs up yan. Minsan, ginagawa pa nating reference pag nagtatrabaho tayo, di ba? Dahil kilala natin. Ganon din sa ating Panginoon. Masasamba natin ang ating Panginoon sa paraang kung paano natin sila kilala. Kung mas malalim ang pagkakakilala mo sa Kanya, then mas malalim ang pagsamba mo sa Kanya. Amen? And now, bago po tayo mag-end, how to have a Spirit-filled service. Lahat po tayo kailangan ito. Itong manifestation na pinag-aralan po natin, mga narinig po natin, lahat ito kailangan natin. Maaring ikaw ay isang ama, ginagampanan ng serbisyo mo sa iyong pamilya bilang pagpapalugod mo sa ating Panginoon, kailangan mo ng Banal na Espiritu. Maaring ikaw ay estudyante, kailangan mo na makapag-glorify sa ating Panginoon sa magandang grades, sa magandang performance mo sa school. Hindi mo kaya mag-isa yan. Kailangan mo ang Banal na Espiritu. Sa trabaho, gusto mo magkaroon ng impact yung trabaho mo. Gusto mong hindi nila maramdaman yung
sip-sip, spirit, kundi yung presence ng Lord na nagbibigay sa'yo ng excellence doon sa trabaho mo. Hindi mo talaga kaya na mag-isa yan. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kailangan natin the infilling power of the Holy Spirit within us. Amen? Sabi po dito, how to have a Spirit-filled service, number 1, desire the Holy Spirit. Hindi po natapos doon. Desire the Holy Spirit desperately. Desperately. Sabi mo sa katabi mo, it is intentional. Sinasadya po ito. So ang banal na Espiritu ay dinescribe as a gentle. He is very gentle. Hindi siya papasok sa isang buhay ng tao na hindi siya welcome. Hindi siya mag-move sa isang lugar na hindi siya invited. Kaya minsan, sinasabi po ng ating mga worship leader, can we invite the Holy Spirit in this place? Dahil ganun siya ka-gentle. Hindi siya nangihimasok sa buhay ng isang tao nang hindi niya inaalaw mismo. Kaya po, kung gusto po nating maranasan ang Spirit-filled service, whatever it is na gusto mong i-perform to glorify the Lord, kailangan mong sadyain. Kailangan mong i-desire. Kapag uhaw na uhaw ka, kunwari nag-basketball ka, kunwari may ginawa kang trabaho, paano ka uminom? Tumitigim ka lang? Pag uhaw na uhaw ka? No. Halos laklakin mo yung tubig. Halos laklakin mo yung bottle of water. Dahil uhaw na uhaw ka. Ganon natin dinidescribe yung desire natin sa ating Panginoon. Sabi doon sa James 4, verse 8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So ang sabi dito, ilapit natin ang sarili natin sa ating Panginoon. At siya mismong lalapit sa atin. Tanong po dito, gaano mo ka-desire ang banal na Espiritu? Gaano mo dinidesire ang banal na Espiritu? Gaano mo dinidesire ang Panginoong Yesus na pumasok sa buhay mo? Gusto mo magkaroon ng impact ang buhay mo? Gusto mong magkaroon ng purpose yung existence mo? You need the Holy Spirit. You have to desire it. Sabi po dun sa Psalms 24 verse 7, sabi ni David, hari po siya, nasa kanya na ang lahat. Imagine niyo po yung presidente. Anong bagay yung hindi niya kayang magkaroon? Si David that time is a king. Pero sabi niya, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Dinidesire ni David, nasa kanya na ang lahat. Tayo, ano ang dinidesire mo? Sabihin mo nga sa iyong sarili, ano ba ang dinidesire ko talaga? Dinidesire mo yumaman? May isang awit po na create po ng ating worship team, Central. Yung ikaw ang yaman. Pwede po bang tawagan ng music ministers? Sabi po dun sa awit, makamtan kuman ang yaman sa mundo. Tutulungan po tayo ng music ministers. Sige po. Sabi doon sa awit, verse. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Makamtan ko man pangarap at mithi ng puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Sabi doon, makamtan ko man ang yaman sa mundo. Hindi naman masarap, hindi naman masama na maghangad.
maghangad sa ating buhay. Gusto natin maayos yung buhay. Kaya po tayo nagtatrabaho, gusto nating ma-promote. Hindi po masama yan. Kaya lang, sabi dun sa isang awit, hindi yung sasapat para masatisfy ang buhay natin. Kulang yun, kulang lahat yun. Kaya sinabi po ng isa sa pinakang matalino at isa sa pinakamayaman na nabuhay sa buong mundo. Sabi niya, everything is meaningless. Everything is meaningless. Si Pacquiao po ata yung nagsabi na sana naging milyonaryo na ang lahat ng mga tao para masabi niyang hindi yan sasapat. Hindi, kulang pa rin yan. Hindi po masama na mag-aspire tayo ng mas mataas dahil tayo ay nabubuhay pa sa mundo. Gusto rin nating pagpalain at maging pagpapala sa iba. Pero alamin po natin, ano pa talaga ang pinakamahalaga sa'yo? Pwede nating ibigay pinakamainam sa Panginoon bilang siya ang ating satisfaction while we are striving for our future, while we are striving for our future family, sa mga pamilya natin. Pinakang mahalaga po, may paramdam natin sa Panginoon na siya lang ang kasapatan natin. Amen? Number 2, submit your life to the Lord completely. Submit your life to the Lord completely. Kung kanina, desire it desperately. Ngayon po, submit your life to the Lord completely. Hindi partial. Sabi dito, buong buo. Nakasasabi mo bang buong buo ang paglingkod mo sa Panginoon kung namimili ka lang kung kailan ka maglilingkod? Kung kailan komportable lang para sa'yo ang maglingkod? Masasabi mo bang buong buo yun sa harap ng Panginoon? Ang daling sabihin na, Lord, you are my Savior. Lord, you are my healer. Pero napakahirap sabihin, Lord, you are my Lord. You are my Master. Dahil wala pong slave, walang servant ang nasusunod, only His Master. Pag sinabi ng Lord, you are my Lord, dapat si Lord ang nasusunod sa'yo. Hindi yung kagustuhan mo. Minsan may ganun tayo eh. Mayroon tayong reservation. Maglilingkod ako sa iyo, Lord, pero ito lang, wag mo tong sakupin. Akin to eh. Lord, maglilingkod ako sa iyo, pero hindi ko i-let go itong isang to. Nahuhulog ka na sa kasalanan ng dahil dyan, pero ayaw mo pa rin bitaw-bitawan. Pero gusto mo maglingkod sa Panginoon. Kung gusto mong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu, you have to let it go. You have to surrender it to God completely. You have to surrender your life completely. Hindi po 90%, kundi buong buo. Amen? Lord, I submit my business to you. Pero yung tithes ko, ito lang. Sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you new heart and new spirit. I will put within you, and I will remove you the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Minsan di natin kaya talaga. Pero kapag ibinigay natin ng bubuo sa ating Panginoon, siya ang mag-i-empower sa atin para kayanin natin. Yung vision mo na hindi ma-let go, anyanyahan mo ang banal na spirito sa buhay mo. Mabibreak yan. Amen? Hayaan mong kumilos ang banal na spirito sa'yo sa kaparaan ng gusto niya, hindi sa kaparaan ng gusto natin. A spirit-filled life is a total surrender life. Amen po ba? Submit your motives to the Lord. Kahit motibo, pinapasakop sa ating Panginoon. Proverbs 16 verse 2, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives.
Alam niyo po, kahit dito sa mga ministers, ini-examine ng Lord ang lahat ng ginagawa natin. Maaring tayo outwardly naglilingkod sa ating Panginoon, pero yung puso natin, yung totoo, malayo. Maaring nandito ka, present ka sa service na to, pero yung totoo, milya-milya yung layo mo sa ating Panginoon. Nananalangin ka, hindi mo na maramdaman, baka may mali. Naglilingkod ka, pero for the sake of duties, dahil inassign ka, pero hindi mo nararamdaman, hindi mo nararanasan ng banal na spirito, something's wrong. Dapat medyo nagpapanik ka na. Nag-iisip ka na, Lord, bakit ganito? Bakit? Pati motibo natin, pinapacheck natin sa ating Panginoon. Hindi basta tutugtog ka lang, hindi ka basta maglilingkod lang, hindi kung kailan mo lang gustong maglingkod. Lagi po nating pinapatama ang ating puso, ang ating motibo sa ating Panginoon. Ano ang motibo ng paglilingkod mo? Gusto mo bang maglingkod sa Panginoon dahil gusto mo siyang malulhati? I-submit natin ang motibo natin sa ating Panginoon. Submit your strength to the Lord. 1 Peter 1 verse 22, malapit na po ako matapos. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another, earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. Sabi doon, yung soul, hindi lang basta strength, yung soul, yung buong ikaw, is pinapasubmit natin sa ating Panginoon. And last, paano po natin mapopossess itong Spirit-filled service? 3, depend on the Holy Spirit continually. We can express our dependency to Him when we cling to His Word. Paano masasabing nakadepende ka sa Panginoon? Lumalapit ka ba sa Kanyang salita? Sa tuwing nakakaranas ka ng problema, ng paghihirap, sino unang nilalapitan mo? Ang Panginoon ba? Si 5:6 ba? We are seeking the presence of the Lord daily and acknowledge that apart from Him, we can do nothing. Hindi lang po ito one time lang. Hindi lang po ito ngayon lang Sunday service. Hayaan po nating simulan natin ang buhay natin na nakadepende tayo sa Holy Spirit. Holy Spirit, I can do nothing without you. Iba po yun dun sa Holy Spirit. Ngayong araw na to, kailangan kita. Sa bukas, ako na bahala. Sa susunod, ikaw na ulit. Kasi mas mahirap. Sa susunod, ako naman. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of lives. Nakadepende ka po ba sa Holy Spirit? Sabihin mo nga sa katabi mo, do you depend on the Holy Spirit? Kung nakadepende ka, tayo po tayong lahat as we close. As I close, remember this, our dependence on Him shows our acknowledgement that we crucified ourselves so that His power will move through us. Our dependence on Him ay pinapakilala, it is our acknowledgement that we are crucified ourselves. Yung kaninang binanggit natin, naglilingkod tayo kung kailan lang tayo, kung kailan komportable sa pakiramdam natin. Taliwas po siya sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, let us crucify ourselves. Let us deny ourselves. Sinabi ni Jesus, you cannot be my disciple if you do not follow me. Ang sabi doon, if you do not hate your father, your brothers. Parang ang hirap, di ba? Sundan. Pero ang gustong i-point out ng Panginoon, kung gusto mong sundan ng Panginoon, you have to let go of your earthly desire. Yung comfort mo, mawawala yan. Pero ang kapalit niyan,
walang hanggang kaligayahan dahil pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Gusto mong pagpalain ka? Gusto mong kumilos sa'yo ang Panginoon? Let us put our confidence in Him. Depend on Him. Lagi po nating iparamdam sa Panginoon na, Lord, hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya nang wala po ang pagsama mo. Kaya may isang awit doon, inaasam, dinadalangin, dinadalangin, ang iyong pagsama ay manatili. Gawin po nating panalangin ito bilang pagtanggap na kailangan natin ng Banal na Espiritu. Nagsusumamo, ang iyong pagkilos ay maranasan sa araw na ito, sa buhay kong ito. Minimithi, ikaw lamang, kailangan ko pagsama mong Minsan pa po, inaasam. Hallelujah. Inaasam, dinadalangin, ang iyong pagsama ay manatili. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Lumalapit, nagsusumamo, ang iyong pag-ilos ay maranasan sa araw na ito, sa buhay kong ito. Minimithi, ikaw lamang, kailangan ko pagsama mong lubos. Sister voices, come on, let's raise our hands as we sing. Oh, banal na Espiritu, inaasam namin ang pagsama mong muli. Oh, banal na Espiritu, inaasam namin, Panginoon. Inaasam namin ang pagsama mo't pagkilos mong muli. Banal na Espiritu, banal na Espiritu. Habang nakataas po ang ating mga kamay, kung meron man po dito, pakiramdam nyo ng lamig ang iyong pananampalataya. Kung meron man dito na dumadaan sa isang tagtuyot spiritually, hindi mo maramdaman ang Panginoon sa pananalangin mo. Hindi mo maramdaman ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu sa tuwing umattend ka sa service. Right now, ang presensya ng Panginoon ay available. Lumapit ka sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya ng buong-buo ang iyong buhay, sapagkat ang banal na Espiritu ay handang pumasok at manatili sa iyong puso. Handa niyang iparana sa iyo ang kapangyarihan niya. As we sing this song, ialay mo ang iyong buhay. Hallelujah. Inaasam namin, Panginoon, pagsama mo muli. Hallelujah. Inaasam, dinadalangin, ang iyong pagsama ay manatili. Lumalapit, nagsusumamo, ang iyong pagkilos ay maranasan
Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, I pray that you feel the heart of your people. Lord, we need you. Holy Spirit, we need you. We need you, Lord. We need you, Jesus. Panginoon, nakikita mo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Gusto po namin i-elevate ang paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. Gusto po namin maranasan ka sa bawat gagawin namin, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na ma-experience muli, Panginoon, ang pagkilos mo. Ang pagsama mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Father God, I pray that you revive the heart of your people. Panginoon, may panglalamig man na naranasan ng bawat isa sa paglilingkod. By the power of your Holy Spirit, Lord, revive us. Revive it in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, lagi mo pong ipaalala sa kanila, Lord, that you are giving them fresh start, oh God. Ang paglilingkod nila, ng journey nila sa iyo, Panginoon. Father God, sasamahan mo sila sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Right now, Lord, because of the power of the Holy Spirit, Father God, yung iba magkakaroon ng promotion sa trabaho dahil mararanasan, Panginoon, ng mga bosses, ng mga co-workers, Panginoon, na sila po ay lingkod mo, Panginoon. Sa schools, Panginoon, magkakaroon ng transformation, Panginoon, sa grades. Magkakaroon, Panginoon, ng kasipagan sa pag-aaral, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon. Lord, sa bawat pagtatrabaho, anumang klase ng trabaho, Panginoon, anumang klase ng gagawin namin, basta para sa iyo, Panginoon, I pray that you anoint every one of us, oh God, in Jesus' name. Father God, simula sa araw na to, Panginoon, ang pamumuhay namin, Panginoon, ay magiging kakaiba, Panginoon. Simula sa araw na to, Panginoon, sapagkat kasama namin, Panginoon, ang banal na Espiritu. Salamat, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, sineselyuhan namin ng may katagumpayan ang lahat ng panalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.